Father, we want to thank you, Lord, for this day. Thank you for giving us the strength, O God, giving us this beautiful day that we would continue, Lord God, to worship and magnify you. Thank you for the life of each and everyone na nandito, Panginoon, kahit yun nasa online. Salamat po, Diyos. Patuloy ka na mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil alam po namin, O Diyos, na kung wala ka, wala po kaming magawa. Kaya salamat sa pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin para purihin ka namin at makinig sa iyong salita. Bless your word, Lord. Use me as your mouthpiece, O God. At nagkikita nga sa umapo kat may isawang daapo kat maimula dati ka undian di puso mi kan mangpalagip ka na kanya apo di panagserbilikan ka. Father, thank you. Bless your people, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Good afternoon sa lahat. At good afternoon din sa mga nasa online. Praise the Lord. Sa oras na ito, I would like us to be reminded from the word of the Lord. In our journey of faith, we often encounter enemies, opponents, and challenges that seek to hinder our progress and our growth. Sa ating pananampalataya, hindi mawawala talaga. Hindi mawawala yung may kaaway, yan, may, may kontrabida. Sa bagay akat kunada, saan ka nung mabuuti, pelikula, no awan ti kontrabida. Pero parang may katotohanan naman, no? Hindi naman lahat kung puros bida. Mayroon at mayroon ang kontrabida para mabuo yung pelikula. Yan. At sa buhay din ng isang Kristiyano, kung walang pagsubok, kung walang kontrabida, walang testing sa buhay, hindi po magiging matatag at hindi po magmamature ang ating pananampalataya. Dahil sabi naman sa salita ng Panginoon, sa James na sa pamamagitan ng mga testing ay tayo, na-mature tayo. No? Para ma-develop ang perseverance natin, para ma-develop yung maturity natin. Okay? Kaya, ang napakaganda, kahit mayroon tayong mga opponents, but we know that God will not just left us defenseless. Yeah. Nandoon at nandoon pa rin ang ating Panginoon. Yeah? Kaya let us see at tingnan natin ang tatlong very powerful tools provided by God to help us defeat our opponents and resist the scheme of Satan. Yeah? Tingnan natin, tatlo lang ito. At hindi po natin, hindi po
Hindi po bago ito. Kaya sabi ko, we will be reminded from the Word of God. Okay. We know that our journey as Christian begins with a remarkable power of prayer. Kaya number one, weapon or tool is the power or prayer. Kaya let us be reminded sa ating prayer life. Sa ating prayer life, dahil once na nawawala yung weapon natin na prayer, alam niyo ang mangyayari? Hindi na prayer, tulog. Hindi totoo ito, practically speaking. Once na wala, ang tulog ang kuwan, kaya kailangan natin na labanan. In James chapter 5 verse 16, okay, talagang talagang nagawa ko pa itong mensahe ko kahapon. Yet I just reviewed it a while ago. Sabi niya, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya napakaganda po na palagi tayong nananalangin. Dahil ito po ang weapon natin. Always remember that prayer is our direct line of communication with God. Prayer is our direct line communication with God. And this is not just a ritual, but it means our communion with our Creator. Itong prayer na ito. Kaya, kailangan na manalangin tayo. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, we are seeking His guidance, we are seeking His intervention, and strength in times of need. Sa oras na may kailangan natin, prayer. Kanadang pipiyapay di chay manok ta iti tao dati bendisyon na sa nagkararang kagyaman. Ang chay manok uminom lang agyam-yaman lang. So manok kita manok apag pananay ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Every seat na thank you ko ni Lord. Natayo ngay nga mabsut tayo lang karugan, nagtay pa yung thank you. Hallelujah. So let us be reminded sa prayer life natin. Alam natin that as we pray to the Lord, connected tayo, prayer is our direct communication with God. That's why every time that you pray, you are having your communion with the Lord. You are commune with God, your Creator. Okay? Kaya, huwag tayong masumarasal doon yung karakarawan. Let us continue to pray and pray and pray. Amo tayo nga isuday ko tibiyag tayo. Once nga bumabati kararan mo, ang mumunday ta. Mumunday ta. Bumabati kararan mo, awanan masalud kang na makiitungtong ka ni Apo Diyos. Yati kayat mo, turog ka. Nuhaan nga maturog, sa balin, ipapanam.
Kabalan, di ba, makatasla ni Juna, di ba? Idibin mabati pa ni Juna. Awan, napanin siya unang ti Barukot na kung natutulog. Panin siya natutulog. Di sumarunong na inaramid na. Napanatulog ijay, sanang doon baga, sa balit ito panan na. Sa balit ka panan na. So nga, kasya iti taktiko ti kabulsur. So nga, mayat nga, let us, adagay time ngay nga, mamati kayo man kansan, wala akseptaran ni man kansan. Kaya tayo sulay ito. Adyan, adati tayo nga, urag ka, tapos nagbabounce lang, hindi kararag mo. Parang nagbabounce lang yung prayer mo. But you know, if you feel that, nung mangyari sa'yo yun, yan mo, doon ka mas lalong mag-kneel down sa Panginoon. Mag-kneel down ka pa sa Panginoon. Ka na nga marikinang. Doon ang madamdama, makita na lang niya ako Diyos ni Kristo. And He will embrace you. Ang kadami nga, diida nga ang karkararag, ang ayaman ti. Awan matulog ka. Yeah? You know, if you want a sacrificial prayer to the Lord, if you want really a sacrifice to the Lord, tugaw ka. Huwag daway ka malinan na. At kneel down ako ni Ako Diyos. Kung natutulog ka, nagkarkararag, awan, karkarong nakikipikil na ka na, kung natulog ka. Ang kanang amin, ito mabigatan sa akin to ang amin. Narigat kinikas dyan nga, inrugin ti rabi'i nga nagkararag sa akin to ang amin ti agsama. Ay, malimat tanan ti dyan. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, number 2. Number 2 is, number 2 na tool natin to confront our opponents or to defeat. Number 2 is the Word of God. The Word of God. We are not, awan ti barbaro na yung kay aralan dito, hindi ka isaon ni ako Diyos na ta. Agrikos-rikos tayo lang ta, iti isaon ni ako, because this is our world. Bakas wala tayo nga, ang pari-parihas. Wala pari-parihas. Awan mo tinadong mga libro tayo. Di ba? Agrikos tayo lang dito isaon ni ako. But, you know, it's good to be reminded. It's good to be reminded because ito po ang weapon natin. Okay. In Hebrew chapter 5. In Hebrew chapter 5, verse 12. It says here, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truth of God's Word all over again. You need milk, not solid food. No, mabingsan kat maulit-ulit. Awalin nga, kung na tayo nga, nakumamot ni barbaruan na teaching. Pangalaan tayo ni barbaro. Agrikos-rikos tayo lang doon sa ni ako. Yeah? But you know, this is one mystery of the Word of God. Because even you keep on hearing and hearing and hearing. Yeah? Hanggang mag-umag. Karigat na, kanayon ka nga dindindog. Kanayon ka dindindog. Pero, di problema, hanggang mo ma-memorize na tayo, yes, okay ako. Laday ito eh. Yan niya timabasa yun dyan. Nakukubaran sa amat niya. Nakukubaran.
John 8:28. John 8. 28. John, John 8:32. 28 yun ako. 38. Why? Dahil 20 keywords tayo. Nga, three believers ka. As yun karon, uray ko na. That is the mystery, the Word of God. So, agyaman tayo natata. Kanayon nga, maipalpalagig tayo sa uni ang Diyos. And the Word of God, okay, the Word of God is a sword. It is not just a book. It is an spiritual sword. Ngayon, the scripture, yan, nadijayan ka verse. The Word of God is like a double-edged sword that can penetrate. It can penetrate. Uray pa hindi siya joint. It marrow. Kaya napakahalaga itong salita ng ating Panginoon. Kaya the Word of God is itirigat na. Itirigat man nag-memorize na talaga kuha sa umpi apo. Nagalunag iti no kanta na nakakag-memorize, di ba? No, sa uni apo Diyos, mai-memorize mo, matulungan ka mo, di ba? Kaya memorize ka. Ay, hindi ubi nga. Hindi ubi nga, ano ti mai-memorize ko? Isunod kayang nga. Ay, itatan ka, medyo bumakbakita ka, medyo pa lang nagkitiya. At least medyo pa lang ta. Antayo pa lang na senior. Yeah. Dandani lang nagkitiya. At apay ti manungat naman. Apay ti, medyo ano pa yung tawan sa tayo ba senior. Namamuyo ka kamsa. Uray mo hantay na senior. Siguro uray na kayo na medyo atsan sa dara. Marikin na kayo tata. Nga, ano memorize tayo, hindi na tatanggap. Nalikat mo ito na mapanunod. Yan. Isumat gayang. Makikita kayo naging jay akas na saba na lalakay kang babakit. Yan. Doon na observe yun. Makikita yun. Mag-observe yun. Handa ngay na ipaghagi verse na. Kaaduan lang ngay na ikot na lang di jay word. Pero handa nga maibaghagi jay. Daya verse na, chapter kan verse na. Kaaduan. Kuna na Biblia, kasi sa una na ta. Nung ikukunta di jay word. Namada may ibaga naging jay chapter kan verse na. Kung minsan pag mangyari di jay. Nangyayari yun kasi na kahit nandun sa note mo, pero mamaya, kailangan talagang titingnan mo. Kahit na i-memorize mo, di ba na-memorize mo, ikot ko na lang. Kahit sabihin mo na gano'n. Pero wala, mamaya. You try to recall it. You try to naisipin mo. Pero maya-maya, ito naman ang damak. Nalagip mo. Ay, sus, kasi galit yung makbak. Hindi talaga maiwasan. But we praise the Lord. Yeah? The Word of God. And we thank the Lord because this is our sword na makuna. A spiritual sword, sharper than any physical weapon. Yeah? It will give us wisdom to face any challenges
with confidence that comes from God's Word. Ito, nagbibigay ng confidence sa atin. Nagbibigay ng wisdom sa atin. Nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ini-equip tayo para ma-discern kung ano ang totoo. Kaya maganda po na magbasa. Sino pinakabasa kanya yung the whole Bible? Wala ba sa inyo nakabasa ng the whole Bible? Madali lang. You start now. You better start now to read the Word of God. Nagmayat na. So, what tikas ang no kantat ti adu nga paka-aduak na agbasbasa ti Bible ko. Adako niya aeroplano. Awan kaya aramidot na danduman. Ijayat nga agbasbasa o manumot ang chapter ti mabasa. Wala akong magagawa sa ano eh. Kaysa yung matutulog ka. Basa ka lang. Ganun. Kaya, I'm challenging each and every one of you. Let's read the Word of God. Kung hindi mo pa, palasan nyo ka ni. Irugi yung ngayon. Talagang ibagayo ti sarili yung Lord, dahil ko nga 2026, mabasak dahil yung Bible. Siya nga, dahil nga taon ko nga Lord, mabasak dahil yung Bible. Itigas ang gamin, kahit inaantok ka, kahit pagod ka, kung sinabi mong 3 chapter, bago ka matulog, gawin mo yan. Yan. O basahin mo ilang chapter lahat. I-exit mo lang yung 119. ng Psalm. Kahit isa yun. Kasi ilang yun, ilang chapter, no? Kaya, ganun ang gawin natin. Let us encourage ourselves. Let us determine to really read the Word of God. Makita niya, mayat na. Karon mo, irugi mo dyan, mas langay na nobela ngay na, karon mo, babasbasang ang gugubat na, tumaray daw, yung one, kasi nagmayat ngay na, nagmayat na basbasahan. Or karon dyan, Old Testament na, numabaling ka, ay, anyatan, tulungan daw, kunkunang dyan. Anyatan, next na mangyari, kunkunang na dyan. Very exciting nga. Yeah? Very exciting. Tunukan, imagine na, ay, kasi gaya, naging anak ni Apo Diyos, iman ini. Kasi gaya, iman, agasang may neta. Kayat ni Apo Diyos, nag-iwa, isudak, mapankam kamatan ni Pero isudak. Tunong na naabutan naman may isubli naman na. So, nagmayat na basahin din sa Utiapo. That's why I would encourage every one of you na sana you determine. Nagbayat tapos magbasbasa kayo, markaan nyo nga, pinjay Bible yun. Yeah? Markaan nyo. No, basol, imarkam, kat sa baling nga kulay. No promise mo, sa baling nga kulay, kasnyay. No mat blessing, sa baling nga kulay, tapos ngay, tapos niti ka sa i-review, ay, basta ti aamo, no panggap ti basol, kastoy ti kulay na. Kasnyay. No panggap ti kwan, kastoy ti kulay na. At mayat kay kakasnyay, ikastam. Tapos niti kastakot na lakangan, mabiro-biro mo kanto. Amen. Amen. Yes, because the Word of God is our sword. Our sword. It will penetrate. So, kita nyo kanina pa, nagdundungan kayo sa unti apoy, matutulog mo yung puso mo. Tutulog yung puso mo. So, mayat na lungag ka nagbasa. Number 3.
of the divine spirit. Or sabihin na lang natin, the divine spirit and his gifts and graces. Okay. Makita natin dito, I would like us to see in Galatians chapter 5, chapter 20. We learn about the fruit of the Spirit. Yeah? The fruit of the Spirit. Pantayin natin. But the fruit of the Spirit is love. Amo yun, dakil na ipibungan ti Espiritu Santo na mang-influence kanya tayo. Agbalin na weapon tayo. Kapit takot, maabak tayo dahil iya. Makayat na namang laban kanya tayo. Oh. Number 1 is love. Number 1 is love. Wait. Ijay pa yan. Kay Galatians. So nga, i-check tayo check tayo dito yung prutas baka na mapurupurusan. Yan. Ano, baka ano niya, daluman niya, madadadaan. Yan. Oh. Love! Baka mauawanan dyan, ayat tayo nga agdayaw. Baka mauawanan dyan, ayat tayo nga ang serbi. Baka mauawanan dyan, ayat tayo nga paaramat ka ni Apo Diyos. Ay, kitaan tayo. Joy! Oh. Pahinay nga, tirupang bakit ka. Amo yung, uray bumakbakit ti tao. Diferensya nga, di siya'y, what? Di siya'y maawan nga talaga di spiritual joy mo. Maawan nga talaga di bunga ti Espiritu Santo. Diferensya man. Bumakit ka nga pa, so uray bumakit ka. Nang naranyang ti rupang. Nga dali bunga ti Espiritu Santo. Nang bumakit ka lang garunan, kurang ti rupang. Awan pa itingi. Bunga ng Espiritu Santo ay awanan. Kasi anong pagdata. Alisto ka na bumagat physically talaga. Katanyo ka niya. I-compare nyo ngayon din siya tao nga nagpakislay. Kan idihan nga nagpakislay. Hindi nagpakislay. Gusto nang kakas lang bumagsak na iri. Umuray ti physical, umuray ti itsura. Ang balong dagda. Wala ata awanin dyan dayag ni Apo Diyos. Kapo dyan dayag ti Apo no apay ang piranyag ti may sa katao. Joy! Peace! Kasano nga tagalikan no? At ti peace ka madod ti problema. Talagang worries ti kapalit na. Anya pa patience. Awanan ti anos mo, hindi nakahan-anos ka. Itatan na, awanan. Ay, sapol na i-check tayo. Sapol i-check tayo, pwede. Anos kayo, di tatapay niya, sumpatang magkanyamon mo. Kaya ko inay. Awanan din. Awanan niya yung mga Espiritu Santo. Ay, masapon nga, check tayo. Yan. Kindness! Yan. Kindness. Very kind ka. Tatang, very rough ka magtatang. Amin, naging check mga kabaligtaran na dagta. Han nga nagabuka ni Apo Diyos. Goodness! You are good. Isa man naman minsan, why? You change. Kung ang
amo niya, you are very good before, but now no more. What happened to you? Dahil ti unbeliever nga amo, ti amo na lang nagbalo ka. But pinagpaypayso na at iti connection natin na spiritual. Dati connection natin na spiritual. So nga, hanta yung ipalubos. Yan. Hanot nga ako, ha? Hanot nga dakas ti agungot. Hanot nga dakas ti kwan. Pero kung na natin Biblia, uray agungot ka nung hanot nga ipalubos nga basol ka. Siyay. Uray agungot ka, mabalibat na katungtungan ni amo mo, di nasaya at labat. Siyay. Maminsan kat maibusan tayo ti anos isulay ta. Ito, sana kung ti anos. At lumakot na ako na lupiyasin ko na. Nabayagan na ito ipipay lang. Renew. Ang dingin kayo ito dati nire-reserve ko nga. Dati nire-reserve ko nga napintas na mensahe ito mo Sunday. Joint fellowship. So na yung kakarahan ko din dyan, so i-share ko with mo Sunday. So nga, dati tayo nyo, ay makipag-join kayo. Napintas nga, revelation na. Ano yung ganin kat once na iti tao at once na iti tao kat ipalubos tayo ngay na nag-i-stagnant. So, diyan tayo maminsan kat kasla ko iti ako ng Red Sea. Red Sea, awan ti exit na di dyan. Ay dyan, ano ko? Dead Sea. Awan ti exit na di dyan. So nga, kasi dyan mo mai-stagnant di dyan, kwatahan tayo ngay na i-release. Awan no, antay mo nga ipalubos nga lumabas ni Jay outlet. So nga pinorma ti tao, ni Amo Diyos ti tao, adati entrance at exit. Kasta mo, iti na espiritual. Nagdalagiti, ma-absorb tayo, tayo nga i-release. Kasi ma-stagnant di dyan. Awan nga natintas na resulta na. So nga, timang mangyari, uray no adatin pumaspasok, kapunta na yung stagnant. There is still stagnant di dyan. Kaya na i-stagnant na di dyan, isang timang contaminate. Nung na-i-release ang di dyan, linis lang tayo. Mayat lang tayo pa nag-flow na. May pa nagka-servigan pa nagdayan tayo diyan. Takway. Mo yung kanya tayo na namati ka na imununod di pa nakamuti sa Saudi-Arabia. Hantay yung maglaan na nga mapakali. Hantay yung maglaan na mapakali. So ano ka na, natong tiimang ang tunukan, nakonsensya ka tumaglaan. Ano? Tunog ka talaga na ikidang wala ako, pakawanin dapat na makapagdayawakin ka. Unang maglaan. Yan. So, let us see the fruit of the Holy Spirit. Ito'y kumatimang influence kanya tayo, kapwitikas na kanayon tayo nga abakon. Lagi anyaman nga
the work of the enemy that is trying to confront us. We will confront the works of the enemy through the power of God. Yeah? And it will help us na ito'y bunga ng Espiritu Santo. Faithfulness. Faithfulness. So, masabol na tapat tayo lahat, ipakita tayo, let us show to the Lord that we are faithful to Him. Ano pa, tituloy na dito. Pasyam niya eh. Okay, ayan. Gentleness. Oh. Very gentle ka. Hindi, ay, hello, sis. Anak, may kanto, gagaw ka. Itatama ka. Hello, sister. Gagaw ka. Minsan kita. Sa tento ko na nga, siguro tanggamin. Kanya ka. Ay, kalna ka man. Namin nga, igurot kastahan niya. Hindi lahat ng mga igurot ay ganon. Very rough ka na kasi nawawala na yung bunga ng Espiritu Santo. Yan. Yan. Hindi niya nag-iskira. Samang ko na nalipindi, nag-iskira. Pabasulo man ng iwan ng picture mo nag-iskira. Hindi naman ganun ang tinuturo ng school mo eh. Hallelujah. Yan. Gentleness. What else? Self-control. Yan. Self-control. Yan. Noon may self-control ka, pero ngayon, wala na. Pati makan, sabsabo man amin. Wala self-control, pati makan. Amo yung ragidya nga ba na? Makalit nga ma-apply ang amin. Self-control, not only kay makontrol mo nga agungan ka, wala mo agbasol ka, but it includes everything. It includes everything. Kaya, against such things, there is no law. Una na dita. Kaya, in addition, let us sing in 2 Peter, verse 2 Peter chapter 1. Wala bang nakalagay doon sa ano? Okay. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Oh, yung faith natin, sige. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power, ito na, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Okay? Makita natin dyan, dito sa nabasa natin is 1 Peter na ito na ang highlight niya is how we are given everything we need for godly living through the knowledge of Jesus Christ. And we learn in here that the Spirit empowers us with this virtue, okay? So that trials and challenges ay kailangan na magiging sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon ay napapatatag ang bawat isa sa atin. Imagine tayo kanino. Let us just imagine. No awan na ito'y bunga ng Espiritu Santo. No awan ti ayat.
puros, sige, isumling ka ni check. 22. Okay. Yan. No awan ti ayat, anyat kabaliktaran ti ayat. Hatred. No puros hatred. No awan ti joy, anyat kabaliktaran ti joy. Anger. Anyat kabaliktaran ti peace. Worries. Anyat ti kabaliktaran ti patience. Impatient. High blood. Pwede din yun. Napunta awan ti ako. High blood. Hot temper. Oh, hot temper. Yan. Kindness. Awan ti, anyat ti kabaliktaran ti kindness. Cruel. Kindness. What? Cruel. Awan ti kindness. What's that? Awan ti as-asin na. Awan ti. How about goodness? Goodness. Hindi good. Pasaway. Faithfulness. Unfaithful. Self-will. Right? Gentleness. Anong kabaliktaran ng arrogant? Oh. And self-control. Self-control, no control. Kung lahat ang mga ito, you will just imagine if there is no fruit of the Holy Spirit. Yeah? Imagine mo na lang, defeated ka na talaga. Why? You are living now in the control of the enemy. Yeah? Kaya, yan po ang mga, makita natin dito, sabi nga natin kanina, na ang aral natin is overcoming our enemy, our opponents. You will just see if you pray to the Lord, you pray to the Lord, if you know the Word of God, yeah? Very, very important na malaman natin kasi ang salita ng Panginoon dahil ito ang sword natin, ito ang panangga natin. Kaya, kahit anong ginagawa ng kaaway to divert us sa ating pananampalataya, pwede natin matalo. Why? Because may sword tayo, which is the Word of God. May panangga tayo. Lalong-lalo na in this last days, ang daming mga kulto, ang dami ng mga false prophets, ang dami ng mga ginagamit ng kaaway para ang mga Kristiyano ang ma-divert ang kanilang pananampalataya. But we thank the Lord, that's the reason why we need to know deeper and deeper and deeper. We need to be rooted and rooted and rooted deeper in our knowing the Word of the Lord. Para hindi tayo basta-basta. Hindi tayo basta-basta. Kita nyo, gaputan na iramot kayo. Oran, gaputan na iramot tayo. Oray ang yati ibagbagada. Nakatakdir tayo lata. Oray umay tibagyo. Nakatakdir tayo lata. Nakatakdir tayo lata. So nga, oray ang miyamag na signal nakatakdir tayo lata pagka panagserbi tayo kani Apo Diyos. And ito, the influence of the divine Spirit. Because of the Spirit. So, importante yung Espiritu. Ijay nga makita. Dahil bunga gamin ti Espiritu Santo. Iso ti ebidensya na talagang napnapnan ka. Espiritu
Apo Diyos. That's why you are not living in defeated life because you have the weapon. Eh? And because the Spirit is living in us, ano yung gawin, Pastor? No, totally surrender tayo. Kaya't na nga sa uwan, palubos tayo nga ni Espiritu ni Apo Diyos, isutan ahi kanya tayo. Atay nga nabaligit iyan tayo. Tahanday may maisa. Handay may maisa. Kadkadwa tayo isunan. So nga, kanayon mo nga ibagbaga nga, surrendered life is undefeated life. Amen. Totally nga surrendered life kan ni Apo Diyos is undefeated life. Why? Because nakita na, Espiritu ni Apo Diyos, tataon kanya tayo, kapuna tao, we are fully surrendered and allowed Him na isunat ni manimanihar, isunat ni driver, tigyan tayo. Ibig sabihin, you are surrendered, totally surrendered. And you will manage and you will direct ka. Itigyan tayo. So nga, pati ti kalaban tayo, isunalat at isunang sangga. Sunalat at isunang sangga. Ta isunat at garot iti driver iti diyan tayo. Amen? So, ito yung ma-share ko kanya tayo ang amin. Let's always pray, knowing that prayer is powerful. Yeah? And the prayer of the righteous people is powerful. Yeah? Number 2 is, let's always learn the Word of God. Because the Word of God is our sword. Yeah? And always be influenced of the divine Spirit. Always have that fruit of the Holy Spirit. Amen. So that you will always win the battle. Mangabak tayo. Mangabak tayo nga kanayon. Itibiyag ti Christian. Kanayon di kalaban. So nga, spiritual warfare ito. Kanayon dito. So nga, ako na natin ibiyang, we are the soldier of God. If we are soldier, it means, no, apay nga nagsoldado tayo, kalaban ti ka muna. Ano ay trabaho ng dagiti soldado? Ano ay trabaho ng dagiti soldado? Makilablaban. But we thank the Lord because we are the soldier of God, and if God is with us, He promised that He will never leave us nor forsake us. That's why we will always win the battle. Amen. Father God in heaven, we want to thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mo na aming napakinggan. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na magiging prayerful, because this is our weapon, O God. This is our weapon as your children. Because you have said to your word that as we pray, this is our direct communication with you. At alam po namin, Panginoon, na papakinggan mo din ang aming mga panalangin. Tulungan mo din kami, Panginoon, na makinig, mag-aral, magbasa, at lalong-lalo na, Panginoon, na mag-obey sa iyong salita. Dahil alam po namin, O Diyos, your word is powerful. It's like a sword that had a double agent, O Lord God, that can penetrate even the bones. And Father, we know, God, that your word is powerful. Yes. That can confront the enemy, that can defeat the enemy.
Tulungan mo kami, Panginoon, para kami din, O Diyos, ay patuloy na lumalim sa kaalaman sa iyong salita. Dahil ito po ang aming weapon habang kami po ay lumalakad, sumusunod, at naglilingkod sa iyo. Father God in heaven, even the fruit of the Holy Spirit, Father God, continue to fill us. Continue, Lord, to empower us. Continue, Lord, to work in us, Lord God. Tapno apo, dagiti nga bunga ti Espiritu Santo, isuda kumaapo ti mga, isuda ti manifest, it will manifest in our lives, O God. And we know that because you are powerful, Lord, this is our weapon, O God. So, Father, I pray, bless your people, even those who are joining us online. Bless them. Fill us with your power. Fill us with your Holy Spirit. Para hindi po mawawala itong bunga ng Espiritu Santo. Bagkus, Panginoon, ito po, Panginoon, ay magagamit namin. Makikita sa buhay namin, Panginoon. At makita ng mundong ito na kami nga ay puno ng Espiritu Santo. Father, thank you, Lord. Bless your people, O God. Bless your word that we have heard. Inculcate in our hearts, O God, so that we will not be snatched by the enemy, but it will be implanted in our hearts, Lord. Father, thank you. Bless now your people. Continue to remind us through your word, O God, and continue to strengthen and empower us. Father, thank you, Lord. We give you the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen.